kakaibang marinig ang isang kagimbal-gimbal at nakakapanindig balahibo. kwento na matagal nang bumabagabag sa isipan ng karamihan. Pues, prepare your souls because this isn't about ghosts or demons. It's about something far scarier. It's something based on a true story. Once upon a time, in a place once called Paradise, there stood an island so pure, so peaceful. The waves whispered lullabies, and the wind danced gently with the palm trees. But as the years passed, something changed. The silence was broken, replaced by laughter, music, and the endless click of the cameras. Then the monsters came, one after another. They weren't ghosts, nor creatures of the dark, but beings far more destructive. These monsters had faces, just like ours. They are called humans. And that is the haunting tale of Over Teresa. Bago tayo magsimula, syempre dapat alamin muna natin ang over-tourism and what causes it. So, to make things far scarier and exciting, may papakita ko sa inyo. Ano yan? This is the banga ng kababalaghan. So, the mechanic is, may magpe-play na music and iikot yung flashlight. Kung kanino huminto ang flashlight, siya ang mapipiling bubunot sa banga ng kababalaghan. So, the question is, are you guys ready? Yeah! I'm Chanel and I am Fear. I'm Abigail and I'm Envy. Gusto ko to. Akin na lang. I am Valerie and I am Disgust. Hi! I'm Asen and I'm Joy. I'm Kylie and I'm Anxiety. I'm Red and I'm Sadness. I'm Toby and I'm Anger. I'm Justin and I'm Ellie. Hi, I'm Rhonda and I'm Embarrassment. And we are the Outside! So wala nang patumpik-tumpik pa, let us start the game. Ayan na. Ayun na naman! Ay, kay Valerie na naman. Okay. Ano kayang mabubunot ni Valerie? Si Disguise and si Goats. Huy, ba't ito? Goats. Okay, so anong tanong? Ang katanungan ay, mahal mo? Mahal mo na naman. Do you believe responsible tourism can still save places we love or is it too late? Parang si Abigail lang yan. Laging late. So, ang sagot ko dyan is, wait lang, unahan ko sa motto ko sa buhay. Ang motto ko sa buhay is, there is always a room for improvement. So yun, ganun din siya. Dito, sa room na to. Hindi. So, ayun, connected siya sa sagot ko kasi may, alam ko may pag-asa pa talaga. Yun ay kung sabay-sabay naman tayong magbabago. Diba? So, ayun, yes. Magiging too late lang siya kapag hindi tayo kumikilos. Tsaka parang gusto ko i-rephrase yung tanong na, can tourism still save? Can responsible tourism save places we love? Parang dapat tanong dyan, are we willing to change before it's too late? Ang lalim. Diba? So, that is all for today. May sinasabi si Sanchez! Sadness. Okay, next DJ. Sanchez! Thank you for that wonderful question. Manda ka sa akin. Answer
Kanino ang ating flashlight? Mine. Na kay Kai. So, ayun na sila ang ating mga nakababalaghan. If over-tourism were a ghost, which place in the Philippines would it haunt the most and why? Ang sagot ko siguro, Boracay. Bakit? Ayun eh. So, why Boracay? Kasi nung April siguro, ngayong year lang, punta kami ng Boracay. Eh di ba nag-close yun way back 2018, mga first months ng 2018. Tapos nag-open din siya nung 2019 siguro. Tapos nung, di ba kaya nga nag-rehabilitate siya tsaka closure para nga maiwasan yung over-tourism at tsaka para maayos yung mga infrastructures na nasira ng mga turista. So, pagbalik namin doon nung April lang, parang wala din, parang ganun pa din siya. So, yung closure at saka rehabilitation kasi ng Boracay, parang pinapakita doon yung sustainable tourism na kung hindi natin papahalagahan yung isang lugar or yung Boracay na mismo, matutuluyan siyang masira. So, nung pumunta kami ng Boracay nung April, parang ganun lang din siya, parang bumalik lang yung yung mga ilan sa mga problema ng Boracay. So parang walang sense yung pagsarado nila. Oo, yung pagsarado nila. Kasi siguro some of people natuto pero yung paramihan hindi talaga. Ayan. May talaga mga multo. Hindi. Mga ghoster. Ay, iba yun. Ako yun. Nang dam-dam. Sumaya. Ang pangit. Tapos na. Yes. That is the beautiful question answers. So now, let us proceed again. Oh my God. Takot ako. So, ayun na. Tatot ako. So, what's the question? Nanganganalo. Gusto pasok. Gusto spended? Bilang turista, ginagawa mo ba talaga yung tungkulin mo para maging responsable o umaasa ka na lamang na iba na ang gagawa? Akala ko iba na. Akala ko may iba na. So bilang turista po, ginagawa ko pa rin ang aking tungkulin para maging isang responsable na turista. Unang-una, magsisimula yan, syempre yung pagtapon ng basura sa tama. Parang nakita kita Nagtapon ka din ng basura kanina. May mga basher. Yan yung pagtatapon ng basura, tapos yung pagsisave ng electricity and water. And syempre, and syempre yung yung kinikip natin yung mga plants na safe. So yun lang. When influencers promote hidden gems, do they bless it? Do they bless the place or curse it? Curse it. So kapag pinopromote ng isang influencer yung place, syempre pwede na lang ma-bless it. Pwede ma-bless yung place or ma-curse it. Kasi nga nabibigyan ng opportunities yung mga nagtatrabaho doon o yung mga yung mga bumupunta doon o yung mga businesses, sabi nga niya. So, Yung mga hidden gems sabi ni na guide. promote. Yes. So, nagbabiral mismo yung place. Place. Tapos, pero, ang katumbas nun is, nasisira yung lugar. Parang parang nasisira naman yung... Over sa flashlight eh. Ay, sorry. Nasisira yung charm. Nasisira yung charm at yung sustainability ng place. Kaya... So, parang na-overhype na na may kapalit talaga yung kagandahan na Yes. So katulad na lang nung sa Binondo na pinopost nga nila, pero sa kada post naman nila, mas na-overpopulated yung lugar. Yes. Madami yung kalat mo. Yes. Kaya over-tourism. Over-tourism. Tapos na kami Ay! Oh, sorry! Shatter. So the question is, So, what's the question? What's more horrifying, an island with ghosts or an island filled with garbage from tourists? yung eyeshadow. Ako? Ay siya?
Ay, shadow mo, tsaka Terence. So, feel ko talaga yung ano. Talaga lalaman eh. An island filled with garbage from tourists kesa sa ghost. Kasi syempre yung ghost, di ba? Pwede natin siyang iwasan na lang. Kasi kwento-kwento lang naman yan. Pero yung garbage kasi, ano yan eh, totoo yan eh. Sobrang baho niyan. Di ba? Saan ka natingin? Sobrang baho. Tsaka hindi talaga nawawala kasi siya. Tama. Tsaka, kumbaga you can cleanse that with holy water eh. Kasi syempre hindi demons or ghosts yung ano, yung kalaban natin, kundi mismo yung mga tao mismo. Tama partner. Tsaka isa pa nakakatakot dyan is yung hindi lang kalikasan mismo yung nasisira natin, but also yung ano, pride ng mga tao na nakatira doon. Yung locals talaga doon kasi parang sila na yung nagiging turista sa sarili nilang lugar. Alam mo yun? So, talaga idol. So real horror isn't just about ghosts talaga. Yes. It's about ghosts. So it is garbage. It's about Garbage. it's about Garbage. garbage. It's about kung paano mo nakikita yung isang island o yung isang destination na nagiging overpopulated, na nagiging puno na ng garbage talaga. Talaga partner. Yes. Are you done? Yes, partner. Correct. Galing mo partner. Yes. Maglagay ka ng talaga counter yun. Okay, let's go. Dalawa na lang. Ayun, line at. I'm sorry. Yung technique natin, Amber. Ano? Okay, so what's the question? In every horror story, there's always a monster. But in over-tourism, sino kaya ang tunay na halimaw? Sino ba talaga? Okay. Ang turista o ang sistema mismo or both? Kung ako tatanungin, hindi ko to sasagutin. Okay. Tama. Ikaw ba yan? Okay, so sorry guys. Pero in my opinion, both po. Kasi ang sistema at ang turista ang halimaw. Kasi ang turista, punta sila ng punta rito kahit alam nilang overpopulated na at marami nang napunta. Kahit alam nilang sa gantong panahon maraming pupunta, traffic, talagang may kipagsabak sila. Oh, talaga ka. Lalo na sa Baguio. Diyan sila sa highway, nagtitirik-tirik na sila diyan. Wala silang pake, basta makapunta lang. Pero mali na rin ang sistema yan ng Baguio kasi hinahayaan nila pumunta yung mga tao doon kahit alam nilang overpopulated na. Puro na nga staycation doon eh. Ewan ko na lang kung may mga multo na rin doon ata eh. Tapos isa pa yung sinabi dito ni anxiety. Di ba yung Boracay nagsara nga sila kasi nga nirehabilitate nila. Huwag mo tanggalin ang kumot. Nagagalit na siya guys. Inggir. Game na. Ano, saan na ba? Dito ba din? Sa Boracay. So, hinahayaan pa rin nila yung mga taong pumunta doon kahit alam nilang pumunta yung mga tao doon kahit alam nilang overpopulated na, hindi na puro basura na, hindi na siya yung golden sand, ganon. Wala na talaga. Kaya, ayun, for me po, both talaga siya. So, talagang... Talaga. Idol ha. Gusto spended, gusto ayaw pasok. Okay, so... Talaga... Wag na ka. Okay. Kaya ako muna. Kulay kasi pwede bang mamili din? Hindi. Grabe naman gusot nito. Okay, so what's the question? So the question is, why is over-tourism scarier than a haunted house? Grabe yun. Haunted na naman din. Haunted house? Grabe. Oh my God. So, syempre, para sa kaalaman ng lahat, ang lalim. Kaalaman ng lahat. So, syempre, uwi ka na. Guys, hindi na yun si Sa Joy. sadness ako. So, syempre, mas nakakatakot talaga yung over-tourism kaysa sa haunted house. So, sabi nga ni... Envy.
ni Enbay, sabi niya na panandalian lang yung takot, sa isip lang natin yan, pakiramdam lang natin yan. Pero yung over-tourism kasi is totoong nangyayari. So, totoong naapektuhan yung komunidad natin, pati yung mga tao. Yung environment natin. Environment. So, syempre for example, dito sa environment natin, yun nga, dumadami yung pollution. Kasi dumadami yung yung dayo dito sa Pilipinas, tapos yung mga transportasyon pa, ganyan. So isa pa, culture. Sa culture natin yung alam niyo ba yung nangyari doon sa Bohol? Yung nagtayo ng yung nagtayo ng resort sa gitna ng bundok. Sino ba namang diba? Sino ba namang magtatayo ng resort doon sa gitna ng bundok, diba? Yung nag-owner. Ang galing, diba? Isa pa yun, problema natin yung nagtayo ng resort doon sa gitna ng bundok. Talaga naman. Talaga naman. Tsaka, diba yung maging effect nun? Siyempre, over-tourism. Siyempre. Tsaka yung bago. Epekto din nun sa natin, kalikasan natin. Kasi nga siya, Bohol niya. Tourist spot na nga siya, tas ginawa pa siyang resort. Diba? Kasi dami yung tao. Tama. Baka tsaka kasi masira yung environment since bulubundukin yun. Oo, sira environment nun. Yun na nga Tapos isa pa. Alam nyo to. Dito sa community natin yung tumataas yung bilihin. Ayun. Diba? Napapansin. Yung kuryente. Oo, isa pa. Lahat ng bayarin mataas. Magkano na nga? Grabe naman. Magkano isang sibuyas ngayon? Parang ginto na. 20. Hindi, 20 talaga isang sibuyas, girl. 180 na ata kilo. 180 kilo. Diba? Ang mahal na ng mga bilhin ngayon, tumataas na yung demand natin dito. Yun yung napapansin ko. So, sa Siargao, diba? Kasi dahil sa sobrang daming mga putre na turista, mga yun. Yung rent, Pataas na taas. Yung mga locals Kumbaga parang na tayo, yung Pilipinas natutulad na sa ibang bansa Yung presyohan nila parang pang ibang bansa na. Dahil nga puro na dayo na dito. Mas mura pa nga sa ibang bansa. Yun na nga, isa pa yun. Mas mura pa sa ibang bansa. So, ayun lang. Mas nakakatakot talagang over-tourism kaysa sa haunted house. Kasi ang dami niyang sectors na aapektuhan. Ang dami talaga. Yes. Mas kinukuha lang na nga. Ay, hindi. Alam mo yung ghost. Alam mo yung ghost project. Ghost project. Hindi kasama yun. So, ayun lang. Thank you so much. Okay. Go with Edwin. Last but not the best. Grabe. Yung ilaw, guys. Okay, so, Ikaw ba yung bata sa Finding Nemo? Game. Have you ever been part? ano daw? What happened, Bella? Why are you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. Okay lang. Have you ever been part of the crowd that made the place lose its charm Anong sagot dyan? without even realizing it? Realizing. Ay, binato po. Sagot ko dyan, oo. Kasi minsan, di mo na napapansin na pag pumunta ka sa isang lugar na maganda tas trending, di mo alam na nakakadagdagan na pala sa dami ng tao doon, di ba? Hindi mo nga alam Di ba? Di mo alam. Diba? Kaya dahil doon, unti-unti nang nawawala yung dating ganda, pati yung katahimikan ng lugar. Tulad sa Baguio, dati sobrang presko, di ba? Tapos puno ng fresh air. Pero ngayon, ang dami ng tao, tas grabe na yung traffic doon. Kaya nawawala na yung dating limig tsaka yung linis ng lugar. Yung charm na, no? Pero dito malamig, no? Yes, yan. Sa Baguio. Ano? Kaya importante talaga na alam natin yung tungkol sa over-tourism. Kasi para matutunan natin kung paano maging responsible na turista. Tsaka, para alam kung paano alagaan yung lugar na binibisita natin. Para hindi na sila masira, tapos papanatili natin yung ganda ng isang lugar. What happened, Bella? Why are you crying again? So, yun, thank you for answering the questions, guys. Thank you for your wonderful answers. Sana may matutunan yung mga manonood natin. Oh, yeah. Tara, tulog na tayo. Okay, ay, hindi pa. Segment to. Next segment. Wala si Firi.
So ngayon na na-define nyo na kung ano yung over-tourism and yung effects niya, ngayon naman, tatanungin ko kayo guys, may lunas pa ba sa isyong to? Ang aming kasagutan ay meron natin! Now, bago tayo pumunta dyan, no, tanungin muna natin si Toby. Okay. Ano kayang kinalaman ng SDG 11 sa over-tourism? Anger! Ang SDG 11 ay tungkol sa paggawa ng mga lungsod at komunidad na safe at sustainable na maasahan. Ano nga ba to? Ibig sabihin nun, habang lumalaganap ang turismo, dapat sabay pa rin siya sa pangangalaga ng kalikasan, ganon, like, habang nag-i-evolve to, hindi mawawala yun. Nag-i-evolve? Oo. Pokemon. Okay. Diba? Habang gumaganda ang mga infrastructure natin, dapat hindi mawawala yung pangangalaga sa kalikasan, sa gilid. Yes! Okay. Thank you. So now, tatanungin ko naman kayo lahat, guys. So kung sabi nyo kanina, may lunas pa para sa isyong ito, ano kaya sa tingin nyo yung mapopropose na solution ng group natin, no? Sa tingin nyo, anong pwedeng solution ng government? Anong pwedeng maging solution sa technologies, gamit ang technologies, ganon? Anong pwedeng solusyon ng magagawa ng mga turista? No? So, sino pwedeng sumagot? Wala palang lunas. Wala palang lunas. Okay? Okay, so Val, si ating embarrassment. So firstly sa government, like sinabi ni Toby kanina, ilimit natin yung visitor access. Like, ilimit yung mga visitors sa pagpunta sa isang place. Kasi yun lang din naman talaga yung isang main reason kung bakit nagano yung over-tourism. So, ayun lang yung magiging solution sa government na ilimit nila, tas yung taxes, ganon. Para mas stop kahit paano yung overcrowded dun sa isang place. Yes. Ako, masagot ako. Okay, si Valerie. Yes. Promote alternative tourist spot. Yun. Destination. Sa mga sikat, like sa mga Boracay, try naman nila sa Karamuan. Ay! Bicol. Masyado na kasing common yung Siargao. Bakit kasi hindi promote ng mga tao yung alternative na lugar? Yung mga hindi kilala, pero kasi gusto sila popular dun sila eh. Ay, sa bagay. Doon tayo sa hindi sikat. So, pasikatin natin. Hindi ba sila? Trip natin. Siyempre, bukod dun sa mga sinabi nila, siyempre, hindi mawawala yung pag-educate natin sa ating mga travelers and tourists. Yung mga next. Yung mga simpleng hindi pagtapon yung pag-remind sa kanila ng pagtapon sa tamang basurahan, yung mga basura. Paging disiplinado. Kumbaga, hindi lang to para sa mga turista, travelers na napunta sa mga sikat na lugar, kundi dito mismo sa lugar natin, dapat magawa natin yun. Kung hindi nga natin nagagawa dito, hindi rin natin magagawa sa ibang lugar, di ba? Doon sa mga destination. Para sa lahat to, hindi lang para sa mga nagta-travel, hindi na sa... Kung kaya nga may pinatupad na Claygo, di ba? Claygo before you go, di ba? Kasama ni Claygo. Clay before you go! Clean before you go! Nabago na. So, ayun lang. Okay, Justine? Grabe, walang ambag. Ay, hindi, sorry, na-expose. Naiiyak na naman siya, guys! Parang balikan sila ni Sadness. Yun si Sadness kayo. Sasagot ka ba talaga? Why are you crying again? Sa technology, yung develop an app or parang platform na where na-access ng mga local tsaka ng mga tourist kung saan pwedeng mag-submit doon ng photos na parang concerns, yung mga reports and concerns nila sa mga ganun. Katulad sa Naga City where katulad ni Mayor Lenny. Yes. Pink. Ni Lenny kung saan ni Mayor Lenny na para silang nag-implement ng ganung system din. Siyempre, suggestion box. Na parang mag-enjoy or may engage yung both local and yung tourist para makapag-report nga sila ng mga concerns nila about dun sa Naga. Ganun! Yes! Okay, go, Val. Bakit mag-develop sila ng park and ride na
hindi lang puro, para makaiwas din tayo sa pollution di ba? Yes. Para parkingan din siya ng mga bike, gano'n. Kumbaga parang may sari-sarili. Pag dito mga kotse lang, dito motor, dito bike. Hindi halo-halo. Para hindi masyadong pollution, para makapag-promote ng walking yung mga cycle. Yun. Para less pollution. Support community and listen to the local. Yes! Yan ang pinaka-perfect na sagot nila. No camera, please. Ayun nun, mahalaga talaga na makinig sa mga locals. Yeah, no? syempre they know the best. Yes. Tsaka sila yung nakatira doon kasi. So, kailangan makinig tayo sa kanila nila yung residents. Yes. Kasi turista lang naman tayo. Ano lang tayo doon, temporary lang tayong pumupunta sa isang lugar. While, syempre, yung mga local or mga residents, sila yung nakatira doon and sila yung nandun long term. Hindi tayo katulad dapat natin sila na short term. ma-recognize. Yes. Kailangan natin makinig sa mga hinain nila. Ang lalim. So before we end this podcast guys, no? So ano kaya sa tingin niyo ang pwede niyong masabi sa ating mga viewers dyan? Sa mga manonood natin dyan, no? Para alam mo, maibsan o mapuksa itong isyong matagal nang bumabagabag, hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Ayan. Ayun, so aside from posting or spreading awareness sa social media, you can guys visit our website. You can search through Google or Safari and our website is called Over Naman sa Tourism! Leave memories, not distraction! And guys, you can use our hashtag Over Naman sa Tourism! and hashtag Hindi na magiging sardinas! Kami! and hashtag Explore with care! pinaka-importante, Hashtag Tatak UCC! Okay, ngayon, that is all. Napag-usapan natin ang ating background check, tsaka ang ating advocacy, and lastly, ang ating call to action. Sana may natutunan kayo sa bawat segment namin, na nag-enjoy kayo, nakinig kayo, at especially, huwag tayo maging passive. Let's be active. More active on IG. Yes, so sana po sa mga viewers namin yan, sa pinakamamahal naming viewers dyan, sana mag-take tayo ng action, sana seryosohin niyo po itong pinagsasabi namin puro kami kalokohan. So sana po mag-take tayo ng action kasi hindi biro ang over-tourism. So wag lang po tayong nanonood, okay? Also, kailangan natin maging educated pagdating dito. Kasi syempre, kailangan, Okay? So, yun nga guys. So, hindi mangyayari to or wala ring mangyayaring solusyon kung hindi tayo magiging active. Let's be responsible tourists. So, that's all guys. Please subscribe to our Have you been ever been part